kausapin Huwag lang po niyo natin ipalusot ang yan. mismo po isa po sa mga punong abala dito nga po sa paghahanda para po sa malawakang pagtitipon na ito para ihayag ang ating pagkukondena sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Ang Pangulo ho mismo ng grupong Bayan. Kanato Reyes, magandang umaga. Hello, magandang umaga po, Manong Ted, Chacha, at sa ating mga taga-subaybay. Kanato, ano na pong latest update dito sa November 30 rally? Napagkasundoan na po ba ng mga conveners nung Baha sa Luneta at ng mga trillion peso March conveners kung magiging isa na lang po ang venue on November 30? Well, una sa lahat po, no, mayroong dalawang anunsyo na nangyari bago mag-undas. Yung grupo na nag-organize ng Luneta, yung Kilusang Bayan kontra Corakot, ay nagpahayag na mayroong pagkilos na malaki sa November 30 at hinahangad na maging mas malaki compared to September 21. Kasi nga yung September 21, panimula lang na pagkilos pa lang yun eh. Dapat lumaki, dapat mas malakas, mas maingay pagsapit na ng November 30. And I understand also the Trillion People March movement also made an announcement bago din mag-undas. Ito ay pagkilos naman sa November 30 sa EDSA. So right now, merong dalawang nag-anunsyo na, dalawang nananawagan at mukhang kailangang mag-usap pa, tuloy-tuloy na mag-usap upang mabuo yung pagkakaisa. No? Yung venue kasi, sa totoo lang, secondary issue yon din sa mensahe. Ano ba ang dala nating mensahe sa araw na yan? Kung lahat tayo naman ay nagkakaisa na lahat ng sangkot dapat managot, mabuti. No? Mabuti yon. Ang sa atin lang ay kailangan din nating ilinaw sino ba itong mga sangkot na gusto nating panagutin at huwag mag-alinlangan na pag sinabi nating lahat ng sangkot, mula yun sa tuktok. Mula doon sa pinakamataas na opisyal hanggang doon sa mga alipores niya. So, I think the differences would pertain o nakatuon doon sa hanggang saan ba natin dadalhin, saan natin dadalhin yung galit natin. Saan natin idedireksyon itong namumuong pagkadismaya at frustration at galit ng publiko dito sa korupsyon. Okay. So, malinaw dyan po sa sinabi ninyo na meron talagang hindi pagkakasundo yung dalawang grupo, yung po mga nag-organize ng Luneta at maging yung mga nasa EDSA. Hindi na po ba ito maayos pa? Ay, tayo po ay always optimistic. No? Yung maaring hindi pagkakapareho, tawagin na lang natin hindi pagkakapareho sa ngayon, yan po ay naaayos naman at napag-uusapan. Kasi nga ho, ano bang mas matimbang dito? Hindi ba yung greater public interest na gusto na magkaroon ng isang malaki at malakas na pagtitipon at pagpapahayag against corruption? And I think yung mga kabataan, they have already shown us the way. No? Sabi ng mga kabataan, no, October 17, hanggang kay Marcos to, hanggang kay Duterte to, hanggang sa bulok na sistema, yung tinutuligsan natin dito. And I think yun ay mahalaga. No? Kumbaga, mahirap nang sabihan yung mga tao na hanggang dito lang dapat ang galit mo. Hindi ka dapat lumagpas dun sa gusto mong ihayag. Hindi na nga po ganun ang nangyayari. No? Napakalawak na ng problema, sistema na yung binabatikos, and it is inescapable. Hindi maaring makaligtas dito yung pinakamataas na opisyal ng bansa. Oo. Kanato, pwede ba straightforward answer po? Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Yung isang grupo, yung mga organizers, yung mga kabataan sa Baha sa Luneta, ang gusto nila mula sa tuktok from Marcos, Duterte, pati po yung ilan pa na nasa ibaba nila, dapat mapanagot. Sa kabilang banda, yung mga conveners po ng EDSA, may trillion peso march. Oo. Ang meron pong mga ayaw pangalanan sa paparating na November 30 rally. Ganun po ba 'yon? Tama po bang pagkakaintindi namin? Well, hindi mo kasi pare-pareho. No? I can't really speak for the group na nag-organize sa EDSA, pero maaring within them, maaring meron pang pag-aalinlangan na pangalanan natin itong mga talagang may sala dito. Maaring meron ding factor na this is an ongoing discussion no sa madla no na kapag binatikos ba natin ang pangulo ay ito ba ay pagkampi
o pakinabang nung ikalawang Pangulo ng Vice President. Pag tayo ba ay pumosisyon against Mr. Marcos, ito ba ay endorsement ng Sara Duterte for President? I don't think dapat ganon ang framing. No? Wag nating ilabusawin yung issue or wag nating hayaang yung takot dun sa paglakas ng mga Duterte na pipigil sa atin na i-call out, batikutin yung kasalanan ng Pangulo. No? Pareho naman sila dyan na mayroong pananagutan sa corruption at dapat din ilinaw natin yun sa publiko. Okay, sige, ganito para medyo mas malinaw, no? Mas madiin ito. Okay, klaruhin lang po natin ito. No? Yung pagbatikos kay Marcos ay hindi pag-endorso kay Duterte. Tama po. Malinaw po yun. No? Okay, Pagbatikos sa Pangulo ay hindi endorsement sa ikalawang Pangulo. Okay. Pag sinabi nating lahat ng sangkot dapat managot, dito pinag-uusapan natin Panguluhan pati ang Vice Presidente. Down the line. Down the line po. Lahat po sila part ng system at sila ang nasa tuktok nitong bulok na sistema. Tama po yun. Okay. Kapag ako ay pumunta ng Luneta sa November 30, pwede kong sabihin ng malaya na dito dapat managot si Marcos kasi panahon niya, pinirmahan niya itong pinakakurap na budget. Dapat managot ang Duterte administration kasi panahon din ng Duterte administration sinasabi, nagsimula ito pamamayagpag ng mga kontraktor, etc. etc. Pati rin po itong sinasabi nga na mga pangungulimbat no, sa ilang pang mga sa confidential fund, maging dito nga sa DPWH budget. Ganun po kaklaro yun. Pwede kong sabihin yon sa Luneta. Pwede po. No? Dapat lang sabihin yon sa ngayon, no? Kasi nga nakikita na natin, ito na yung nangyayari, no? Who is on top of the whole thing. And dagdag ko lang po, Manong, if we don't call out the Marcos administration, anong aasahan natin na accountability ang mangyayari dito? Okay, kailangan po talagang diinan sila para may managot dito. Oo. Sige, so sa Luneta pwede ko sabihin yon. Ang hindi nyo na pagkakasunduan nitong trillion group na ito ay doon sa inyong usapan, pagpunta natin sa EDSA Shrine, ano ang bawal kong sabihin? Ayan ang hindi pa ho malinaw. Maaring meron pong agam-agam. Sabihin na lang ho natin munang agam-agam na baka naman yan ay matake advantage. No? Sabi ng iba, baka matake advantage ng mga Duterte supporters. Pero sa totoo lang po, we believe in yung critical thinking. No? Mulat yung mga tao na I don't think papayag ang taong bayan na i-hijack itong anti-corruption movement at dalhin sa ibang direksyon sa pakinabangan ng mga Duterte. I don't think that is going to happen. So kung may pangamba man po, kami na po nagsasabi na wag tayo pong matakot na sabihin yung totoong pananagutan dito and wag tayong kumbaga ma-overcome no at matabunan noong pangamba na ay naku makikinabang na naman dito ang mga Duterte. Hindi po ganoon ang tunguhin ng ating mga kababayan at hindi sila papayag na mangyari yun. So sa inyong pag-uusap, sa inyong dialogo nga para magkaroon na ng pagkakaisa no sa November 30, wala nang dalawa pang venue ng malawakang pagkondenang ito. Doon sinabi nyo na sana walang bawal, hindi pwede mong batikusin si Marcos at si Duterte. Sila ang ayaw pumayag. Klaro ba yon? Sila ang ayaw pumayag. Sa kanila, lahat ng sangkot managot, pero no mention of names. Well, that is a outstanding issue po. I don't think na lahat ay ganon ang pagtingin na pigilan natin. No? Maaring may ilan, maaring namang merong sasabi na sige, sabihin na natin kung anong dapat sabihin dito. And I think that is a subject for continuing discussion. Ibig sabihin po, walang nagsasara dito ng pinto. Walang nagsasara ng pinto. Hanggat kaya po natin na pagkaisahan ito at gusto nating makita na mabuo yung malawak na pagkakaisa. Sa totoo lang po, sa November 16, 17, meron din yatang ibang kikilos, no? At meron din silang sariling panawagan. Hindi ba yun ay dapat challenge na sa atin na magkaisa tayo at sabihin na natin kung ano yung nararapat sabihin sa puntong ito. Dahil nga po,
yun ang hinihingi ng sitwasyon eh. Walang mangyayari po dito sa ating pinaglalaban kung hindi natin tuturulin kung sino ba yung talagang sanhi, no? Pinagmumulan ng sistema ng corruption sa ating bansa. Okay, hindi naman kaya maliban doon sa usapin na baka may mang-hijack dito, no, sa protestang ito ng mga pro Duterte kaninyo, sakyan kung mayroong panawagan ng pananagutan nila Marcos, ay usapin na ng 2028 presidential elections. Sa pananaw at kaisipan ng iba, parang may kaugnayan na daw umano ito na ngayon pa lang may mga nakikipag-alyado na bahagi nitong grupo diyan sa trillion pesos march na iyan na ayaw ma-offend ang kasalukuyang administrasyon sa posibilidad ng mga alignment na sa panguluhan na pambansang halalan sa 2028? Well, I cannot confirm kung ganoon ang thinking, no? Pero ang atin lang pong masasabi dyan, wag sanang maging major consideration ang anumang usapin ng eleksyon sa kasalukuyang laban sa korupsyon. Malayo pa po yung 2028. Ang laban po natin ngayon is how to hold these officials accountable at hindi dapat primary or major consideration ang anumang election alignment. Hindi pa ho yan ang usapin sa kasalukuyan. Ang kailangan po dito mabulat-lat natin, ma-expose natin lahat ng mga may kaugnayan, and if that leads to Malacanang, so be it. Hindi po dapat maging konsiderasyon ng eleksyon sa ating pagpapanagot dun sa mga corrupt government officials. O sige, so itong rally sa Luneta, ang mahirap kasi nga dito yung magbansag ng dito yung mga magugulo, dito yung posibleng maging bayolente. Yun ang gusto natin nga maiwasan, di ba? Lalo na yung mga magulang na gustong papuntahin ng mga anak nila o sila mismo kasama ang kanilang mga anak o mga apo na dumalo dito nga kasi pinag-uusapan natin dito, bayan na, paano natin malilinis yung ganong uri ng maruming kaisipan na kanato dito sa Luneta Group muna na mangyayari nga November 30? Well, ang pagkakaalam ko po ay magkakaroon po ng formal na anunsyo bukas, kaugnay ng final venue for November 30. We are considering, of course, Luneta. There could be also other possibilities, no? And we are not close to having a common rally on November 30. At we are aspiring na magkaroon ng pagkakaisa. And I think yung paraan para mapanatag ang loob ng mga tao, siyempre, ang mga pagkilos po na ito, number one, these are organized actions. Ibig sabihin po, hindi ito mga kalat-kalat, bahala ka sa buhay mo, kanya-kanyang kilos. No. Organisado po ito. At yung pagiging organisado ng mga pagkilos, whether you're in Luneta, whether you're in EDSA, yan po ay palatandaan na magiging maayos ang mga pagkilos na ito. Hindi po ito chaotic, no, o magugulo lamang ng mga tao. May programa, merong mga organizers kilala, publicly known, walang nakatago ang mukha, no? Lahat po makikilala nyo, no? Sino-sino sila at ano yung pininindigan nila. At yun ang ating assurance na magiging maayos ang mga pagkilos nito. Oo. Again, hindi pa ho ito sarado, no? Kumbaga may ongoing pa po. Meron pa pong mga ginagawang effort, no? Parang mapag-isa ito. Oo, at dito ho talaga ang pinaka-contentious issue lang kanato ay yung pagpapangalan sa kung sino ba talaga ang dapat na managot. Yun lang ang issue dyan, di ba? Yun lang po naman kasi, no? Okay. Hanggang saan ba natin dadalhin itong galit natin? Yun lang ho ang kailangang siguro pagkaisahan at malinawan at we respect each group's differences or views pagdating sa mga bagay na yan. Okay. Meron na kayong sulat ang inyong grupo sa City Mayor's Office para sa mga events na mangyayari before November 30 ka na to? Well, yung mga organizers po under the Kilusang Bayan kontra Kurapot ay gagawa po ng kaukulang koordinasyon, kaukulang pagpapaabiso sa mga LGU at sa mga relevant agencies. Of course, hindi na ho dapat gawing stringent requirement o parang kailangan may permit, kailangan may mga ganitong kondisyon kasi hindi naman po yun ang pinakamahalagang usapin dito. Of course, we will coordinate pero wag na ho sanang gamitan tayo ng BP 880
sasabihin na naman na walang permit at therefore kung walang permit, pwede na naman silang gumawa ng hindi maganda laban doon sa mga nagpo-protesta, ipatawag yung mga estudyante, isubpina, ay hindi na po tayo papayag doon. Let the people express themselves on November 30. Wala akong dapat na gawing dagdag na rekisito, restriksyon sa malayang pagpapayag. Right. Kanato, nagsabi ang CIDG na sila daw ay nagsampa na ng demanda laban sa mga rallyista noong September 21. Meron na bang tinanggap na official notice dito ang sinumang mga kabataan, mga youth leaders na kalahok doon sa Luneta? Yung hindi naman kasama doon sa Mendiola violent protest? Well, sa ngayon po, wala pang formal na natatanggap ang sinuman sa aming mga kaanib or mga student leaders. Wala pa rin hong natatanggap ang aming mga abogado. Pero ang nakikita namin dito mukhang nakatsyempo talaga itong filing ng cases na ito, lalo na ang mga nature ng kaso, hindi na lang BP 880, kundi inciting to rebellion, inciting to insurrection, inciting to sedition. Mukhang ang layo nito ay takutin ang mga tao na wag nang sumama sa November 30. Hindi, baka matulad sila doon sa mga kinakasuhan. Yan po ay ating pong mariing tinututulan kung gagamitin ang mga kasong ito para takutin ang mga tao, lalo na yung mga estudyante, sa paglahok nila sa November 30. Okay, sige. So kami muling tatawag nato, pati dito nga sa grupo ng trillion peso march na ito, para sa isang adikain na kung maaari nga ma-resolve na itong issue na hindi pinagkakasunduan nang sa ganon mas maging malakas ang tinig ng ating mga kababayan sa iisa na lamang na rally on November 30. Kanato. Hangad po natin ang pagbubuo ng matibay at malawak na pagkakaisa at madireksyon natin yung galit ng tao doon sa nangyayaring pamamalakad sa ating bansa sa ngayon. So patuloy tayong magiging bukas at patuloy tayong umaasa na mabuo yung ganoong klase ng malapad, matibay na pagkakaisa. Sige, salamat na marami, Kanato, at muli kami makikipag-ugnayan. Mabuhay ang inyong hanay. Salamat. Maraming salamat po. Thank you, si Kanato Reyes. Siya po ang pinuno ng grupong Bayan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!